Nito pong mga nakarang araw o linggo o buwan na kung saan ay ating pinagdaanan, tayo ay nakarinig, nakakita ng mga balita na lubhang talagang nakalulungkot, nakasasakit at talagang nakagugulat patungkol dun sa naririnig natin ang mga binabawian ng buhay. Lalo tigit, partikular dun sa binawian ng buhay dahil dun nga po dito sa tinatawag na COVID-19. Dati nga po, nung ang pandemya ay naideklara sa mundo, nabalita natin yung talagang maraming namamatay sa iba't ibang bansa. Na minsan ay kulang na yung kanilang incinerators, kaya ito'y sinusulog na lamang sa mga open spaces. Yun ay nababalita natin na tayo nagugulat, nalulungkot sa mga pangyayari ngayon. Sa mga nangyari na yon. Ngunit sa kasalukuyan, sa ating buhay, hindi lamang basta natin nababalita yan sa ibang bansa. Ito ngayon ay atin ng personal na nasasaksihan. Marami tayo ngayon ng mga kaibigan, may mga kamag-anak, mga kakilala, na dahil sa COVID-19 ay binawian ng buhay. Nito lamang nakarang linggo ay na marami kaming mga kaibigan, mga kakilala na nakalulungkot na binawian ng buhay dahil nga po dito sa COVID-19. Bagaman sabi nga, biblically speaking, alam naman natin na yan ang realidad ng buhay, yung reality of life, na talagang tayo lahat ay mamamatay. Darating tayo sa punto ng ating buhay na tayo lahat ay kukunin ng Diyos sa panahong sa ayaw natin at sa gusto. At iyan ay kapag nangyayari, bagaman yan ang katotohanan ng buhay, kapag yan ay nagkakaroon ng kaganapan, talagang tayo nalulungkot. Nalulungkot tayo sa paglisan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kakilala. Lalo higit na ito'y nangyayari sa panahong hindi inaasahan. Di ba? Kailan ba yung panahong hindi inaasahan na ating nasaksiyan ngayon? May mga kakilala kami, mga kaibigan kami, na talagang hindi mo sukat akalain na kung hindi nagka-COVID, hindi naman mamamatay. Hindi inaasahan. Mga malalakas, wala namang karamdaman, wala namang comorbidity, pero dumating sila sa punto na kinuha sila ng Diyos sa panahong hindi nila alam na sila ay mawawala na sa mundo. Bagaman marami naman po sa kaibigan namin, mga kakilala namin, ay handa. Spiritually prepared. Na kunin man sila ng Diyos anytime, sila ay handa. Spiritually. Pero nakalulungkot at ito yung isang nakalulungkot na katotohanan. Marami sa ngayon ang nawawala sa mundong ito na hindi sila handa. So maganda, napakahalaga ng ating pag-aaralan. Bagaman ito'y babalikan natin yung paulit-ulit na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Kung paano ang mga tao ay mailalapit sa Diyos. So maganda ito'y muli pag-uusapan natin upang maalala at mapukaw yung damdamin kaisipan ng marami na masasabi natin, biblically speaking, hindi at handa. Pag-aaralan natin ngayong umaga yung realities about life, about sin, and about death. Ang kalooban ng Diyos na sa umaga tayo ating pag-aaralan ay for the first time, ngayon ko lamang gagamitin ito, itong mga talatang ito, kasi usually ang ginagamit patungkol sa namin sa evangelism, yung pagpapahayag at pagliligtas ng Diyos ay nakatala sa New Testament. But this time ay sa Old Testament at ito'y sinulat ng isa sa kanyang pangunahing lingkod nung panahong sinauna, si Propeta Moses, na ito'y sinulat niya dito sa Psalms 90. At dito sa Psalms 90 na ito malimit nating binabasa, lalo tigit kapag tayo may mga opening verses na babasahin before ang ating service, pero dito'y nakapaloob yung tinatawag na topic natin ngayon sa umaga ito at yung kahalagahan ng buhay. Ito'y, kung sabihin, ito'y direkta, ito'y walang pagkukunwari, at sa bawat isa na makakarinig na mensahe ito'y napakahalaga na ito'y ating tanggapin. Hindi upang marinig lamang
kundi lalo't higit ito'y ating sundin at magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Nais ko na basahin yung tala ni Moses dito sa Psalms 91 to 17. Medyo mahaba pero pakinggan natin para mas lalo nating mailagay sa ating puso. Sa verso 1 sabi rito, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga mundo, hindi mo pa nilalala. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ang Diyos, pagkat ikay walang hanggan. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bagang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis. Parang damon sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damon tumutubo, may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos. Sa simbuyon ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan sa harap mo'y nakahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hirang naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lamang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkat. Minsan ang may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarot? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang tao? Verse 12, dahil ito'y buhay namin, maikli lamang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ang panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa likod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Alam niyo, napakaganda nitong sinulat na ito ni Moses. Actually, ito ay prayer niya. Prayer niya kay Yahweh na kanyang isinulat na kung sana ay dito'y nahayag. Bagaman nung sinulat niya ito'y panahon siya may edad na matanda na. Dito'y nagkaroon siya ng pagkakataon na balikan yung kanyang buhay. Kaya makikita nyo yung kanyang mga binanggit nito sa prayer niya. Ito yung na kanyang naranasan. Ito yung personal niyang nasaksihan sa kanyang buhay. At sa panahon ngayong may-edad na siya, nakita niya kung ano ang buhay. Nakita niya na ang buhay ng tao ay mahal. Ang buhay ng tao ay maiksi. At nakita niya dahil dito, sa pagiging mauna ng buhay ng tao at sa pagiging maiksi ng buhay ng tao, nakita niya kung ano ang kailangan ng tao. Na isinulat niya dito, nakapalo sa Psalms 90. Yung unang katotohanan na dito'y ipinakita ni Moses. Imagine niyo mga kapatid, ito'y patungkol doon sa tao na ay makasalanan, na kung saan tayo patungo sa kamatayan, patungo sa kaparusahan kung hindi tayo magkakaroon ng reconciliation sa Diyos. Pero ito'y nasulat ni Moses nung panahon sinauna pa. Diba? Nung pa man nakita na ito na mayroong kinakailangang pagliligtas sa tao. Ang nakita ni Moses na una, we live a short life. Maiksi lamang ang ating buhay. Kung maiksi ang ating buhay, ano ang kailangan natin? Ang sabi nito, nakita niya yung realities at nakita niya ang kailangan ng tao. Ang realidad na nakita niya, maiksi ang buhay ng tao. Ano ang kailangan natin? Kinakailangan natin ang isang Diyos na kung saan ay eternal. Kung tayo
ay may wakas. Ang Diyos wala. Kaya kinakailangan tayo pumunta sa Diyos na tinatawag na eternal. Alam niyo po, sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita, nung 40 years na sila naglakbay sa ilang, nakita natin at nabasa, ito yung mga sinabi rin ng mga lingkod ng Diyos. At maraming mga nagreklamo. Kasi bakit? Nung panahon yun, habang sila naglalakbay sa ilang, ang dami nilang naranasang problema at marami silang pagkakasakit na naranasan at doon ay maraming mga nangangamatay. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, halos araw-araw, nung 40 years na yun, may mga namamatay sa kanilang paglalakbay sa disyerto, sa ilan. Kasi pag sinabing ilan, wilderness, yung mga pangailangan mo, wala. Yung mga basic needs, wala. Kaya yung pangangailangan nila ay talagang ibinibigay lang ng Diyos gumagawa. Ano sabi rito? Almost daily at maraming beses sa isang araw na ang ginagawa nila habang sila naglalakbay, naglilibing na kanilang mga patay. For 40 years, iyon ang kanilang naranasan. Laging may mga namamatay. Kaya kung yun ang kanilang maging kaisipan, nakalagay sa isipan ng mga Israelita. At maging ni Moses, kaya isinulat niya ito. Ang sabi rito sa verse 4, isang saglit sa magdamag na ito'y dumaraan ng buhay. Ganun lang ang kanyang illustration. At sa verse 5, ang sabi rito, mga tao'y pumapanaw na para mong binawalis. Kasi karanasan nila, tayo nararanasan ba natin ngayon? Nakalulungkot. Bagaman limitado ang ating impormasyon na nakukuha sa Facebook, doon sa limited na impormasyon na yon, halos araw-araw may mga namamatay. Diba? Ano ngayon yung nasa kaisipan ng maraming tao? Kagaya ng mga Israelita naman. Mamatay. Mahuna ang buhay ng tao. Ito yung tumapatak sa isipan ng maraming tao ngayon. Ang buhay natin ay isip. Hindi natin pwedeng sabihin na kung tayo walang sakit, tayo malakas ngayon, bukas buhay pa tayo. Kaya sabi nga ni Santiago sa 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ito yung katotohanan na hindi lang ngayon natin nakikita. Noon pa, nakita na ni Moses. At bunga, tinatawag na katotohanan na yun, ng buhay ng tao'y mekse, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kinakailangan natin ang Diyos. Alam mo, sabi nga, dito sa sinabi ni Moses, sa naranasan ni Moses, anong kanyang naging kahilingan? Yung bahagi ng kanyang prayer. Basahin niyo sa verse 12, sabi rito, ito yung pinasa ko kanina. Sabi rito, dahil dito yung buhay namin na iklilang na panahon. Dahil itong buhay namin na iklilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dugunon. Ano sabi rito ni Moses na paalala lang sa ating lahat? Maiksi ang ating buhay. Kung maiksi ang ating buhay, dapat marunong tayo mamuhay kung paano gamitin ang ating buhay. Kung tayo may kaunting budget, kung tayo sa ating buhay ngayon ay limited ang ating budget, dapat marunong tayo sa pagbabudget. Hindi po pwede na wala na nga tayong budget. Gagamitin mo pa yung pera mo na yan sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang gagawin mo, lahat ng iyong paggasta, pag-iisip. At iisipin mo dapat lahat ng iyong paggasta ay tama. Kasi bakit? Limited ang iyong budget. Maging sa mga pagkain, di ba? Sa ano, tinatangkili. Di ba? Sa mga disyerto, kapag may mga magha-hiking, may mag-mountain climbing, hindi naman ganun lagi na kapag akit ka ng bundok, may tubig. Bagaman may bago na tubig yung mga yan, limited. Kaya wise ang paggamit ng tubig. Maski tayo sa ating buhay ngayon, kapag tayo limitado sa pagkain, ngayon, nakalulunod maraming mga nangangailangan sa pagkain. Dahil kakaunti ang pagkain,
tinitipid ang pagkain. Kaya yung nakita rito ni Moses na limitado, kakunti ang ating panahon dito sa mundong babaw, gamitin natin ng may katalinutan. Paano natin gagamitin? Ang sagot ng Biblia, kilalanin mo ang Diyos at malaman mo ang kanyang kalooban. Kasi may eksento yan. Kaya malaking tanong, kilala mo ba ang Diyos? Sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin na ngayong oras na ito nakakapanood ng kapatid. Maaaring kilala natin ang Diyos, kilala natin si Kristo. Ang tanong, kilala ka ba ni Kristo? Kilala ka ba ng Diyos? Ang Biblia nagsasabi, nakikilala ang Diyos sa kanyang mga anak. Sino yung mga anak? Ito yung mga tumanggap at manalig. Sabi sa Juan 1:12 sa ating Panginoon Jesus. Kung hindi pa nagkaroon ng kaganapan sa ating buhay, kapatid, kilala mo lang ang Diyos. Alam mo lang na mayroong Diyos. Pero hindi ka kilala ng Diyos. Kaya nakalulungkot, darating ang time na kung dumating yung time na hindi natin inaasahan dahil naitsiyang buhay sa mundong ito at haharap tayo sa paghukom, sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Ano ibig sabihin nun? Papunta ka sa kaparusahan. Hindi ka makapapasok sa kaharian. Bakit kailangan natin ng Diyos? Ano sabi rito? Mahuna ang ating buhay. Kung gusto natin magkaroon ng mahabang buhay, eternal life doon sa kabilang buhay, dapat malaman natin na tayo yung makasalanan. Dapat makita natin yun. At kung tayo ay makasalanan, sangayon sa Biblia ay lahat ng tao ay makasalanan, whether gumagawa ka ngayon ng kasalanan o hindi, meron tayong minanang kasalanan mula kay Eva at kay Adan. Lahat tayo patungo sa kaparusahan. Kaya yung reconciliation natin sa Diyos dapat mangyari yun habang tayo nabubuhay. Kasi bakit? Daratingan tayo. Sa kaiksian ng ating buhay, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Sa isang walang hanggang Diyos. Diba? Diyos yung sa simula pa lang, inaririyan. Walang pasimula, walang bukas. Diba? Ano sabi rin ni Moses sa kanyang unang sulat dito sa verses 1 and 2 ng Psalms 19 na ating pinag-aaralan? Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalam, hindi mo pa nililikha itong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, sapagkat ikay walang hanggan. Diba? Ito yung sabi ni Moses. Kaya kailangan natin makilala isang Diyos na walang hanggan na ating kakaharapin sa ayaw natin at sa gusto. Darating isang araw sa ating buhay. Diba? Walang hindi haharap sa Diyos. Lahat ng tao, kapag nawala sa mundo, haharap sa Diyos. Saan madahilanan? Para sa paghukom. Ano sabi dito sa Hebreo 9:27? Itinangda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos niyang paghukom. Nakikita ba natin yun, mga kapatid? At sa pagharap sa paghukom, tatandaan natin, mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos. Yan ay may kapangyarihan sa panahon na tayo nabubuhay pa. Meron tayong pagkakataon hanggang tayo may buhay. Pero sa sandali na tayo mamatay, wala tayong pagpipilian kundi paghukom. At sa paghukom na yan, mga kapatid, dalawa lang pwedeng mangyari. Yung matapos tayo humarap sa Diyos, ano man ang naging buhay natin sa lupa, dalawa lang pwedeng mangyari. It's either na tayo ay tatanggap ng kaparusahan patungo doon sa impyerno, or tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggang gantimpala sa langit kasama ng Diyos. Dalawa lang, walang iba na. Yun lang ang pwedeng mangyari sa atin. Diba? Bakit
ano sabi sa John 3:16, yun yung very popular na verse, yung golden verse. For God so loved the world that He gave Jesus Christ, His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Ito yung pupunta sa impyerno after ng paggutom, but have an everlasting life. Pupunta sa langit kasama ng Diyos. Yun yung dalawang patutunguhan ng tao. Ngayon, siyempre, ang gusto lahat ng tao sa langit pumunta. Pero kapatid, hanggang tayo may buhay, maiksi ang buhay ng tao, huwag natin palipasin yung pagkakataon na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Bagaman tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pagpili, pero kapag ang pinili natin ay hindi siya tanggapin, parang pinili na rin natin ang tayo pumunta sa kaparusahan. Huwag natin sayangin ang ating buhay. Gaya sinabi ko, napaka-ikse ng ating buhay. Alam natin, maikse ang buhay ng tao. Huwag natin sayangin. Sa parang sabi nga, life without God is a wasted life. Kung ang buhay mo ngayon ay buhay na wala kang Diyos sa iyong puso, nasasayang ang iyong buhay. Yung pagpunta sa kaparusahan at ng paghukom, walang gusto dyan kasi mahirap. Pero dapat makita sa buhay natin yung tunay na pagkatakot. Pagkatakot na nagbubungan ng tinatawag na karunungan. Sabi sa Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung natatakot ka sa kaparusahan, dapat matakot ka sa Diyos. At kapag may takot sa Diyos, sabi dito sa awikan, mayroon kang taglay na karunungan. At tandaan natin mga kapatid, ang buhay na maikse na ipinamuhay natin dito sa mundo para sa Diyos, yan ay masang matalinong bagay. Pero gaano man kahaba ang buhay na ipinabuhay mo dito sa mundong ibabaw, pero wala sa iyong Diyos, yan ay kamangmangan. Diba? Sabi nga rito, don't reach the end of the road and realize that you have taken the wrong road. Diba? Huwag kang lakbay ng lakbay sa mundong ito na nasa sarili mo lamang pagpapasya na pagdating ng dulo, malalaman mo palang kapahamakan ang pupuntahan mo. Ano ibig sabihin nun? Kung ayaw mo na mapapunta sa maling hangganan, ngayon pa lamang tama natin ang ating paglalakbay. Ito yung panahon. Ito yung panahon na dapat makita natin yung pangangailangan natin sa isang walang hanggang Diyos. Sa pangalawa, sabi nito sa verse 8, aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Ito yung sinabi sa verse 8 ni Moses. Ano ibig sabihin dito? Ano yung pangalawang reality na ipinapahayag ni Moses sa ating lahat? We have a simple life. Yung una, maikse ang ating buhay. Yun ang realidad. Pangalawa, meron tayong buhay na kung saan ay makasalanan. Yun ang realidad. Kaya ano yung nakita niyang pangalawa na kailangan ng tao? We need God's forgiveness and love. Diba? Ano sabi doon sa una na ating binanggit? Maiksi ang buhay ng tao, kaya kailangan natin ng Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, tayo makasalanan, kaya kailangan natin ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pagpapatawad. Ang Biblia ay patuloy na nagsasabi kung bakit ang tao ay namamatay. Ito yung maraming simpleng tanong, pero sagutin natin sa ating sarili. Dito, sa nasa bahay sa bahay, maging nasa mga tahanan. Alam mo ba sa iyong sarili
kung bakit ang tao ay namamatay? Ano ba ang dahilan kung bakit ang tao ay namamatay? Pastor, kasi dahil sa nagkasakit. Pastor, kasi dahil sa nagkaroon ng aksidente. Ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Tatandaan natin, kaya pumasok ang kamatayan sa panahon ni Eva at ni Adan dahil dun sa kasalanan ginawa. Kaya kung paano namamatay ang tao, karamdaman, aksidente, o kung ano mang kaparaan, lahat yan ay pamamaraan lamang kung paano tayo kukunin ng Diyos. Hindi mahalaga, nabanggit ko na ito dati, hindi mahalaga kung paano tayo namatay. Kung tayo ba'y na-aksidente, na-COVID, o kung ano man. Ang mahalaga ay kung paano tayo nabuhay dito. Kasi anuman ang ating pamamaraan ng kamatayan, mamatay man tayo sa sakit, sa aksidente, kung tayo nabuhay ng tama dito sa mundo, pupunta tayo ng langit. Maraming tao nakakaranas ng magandang uri ng kamatayan. May sinasabi pa nga, ang ganda ng pagkamatay. Pero pag tinignan mo yung kanyang buhay, sanay sa Biblia, sa impyerno siya pupunta. Walang kabuluhan. Nasabi rito sa Psalms 90:10, sa verse 10, ng aking pang binabasa. Sabi rito, buhay namin umaabot ng 70 taong singkat. Minsan may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Alam niyo ba, natutuwa tayo kapag may mga nagbe-birthday. Di ba, sinasabi, umabot na ng mahigit 80, 90, kaya pinabanggit natin kapag may mga ganong edad, bonus. Di ba? Kasi sa Biblia, talagang ang buhay ng tao, pitumpo. Kapag malakas ka, umabot ng 80, sabi sa Psalm, sabi ni Moses. At ito rin yung talagang ating nararanasan. Kaya kapag lumalagpas pa ng 80, bonus na tinatawag natin. Pero gaano ng karaming bonus ang tanggapin natin mula sa Diyos sa ating buhay, mamamatay at mamamatay din tayo. At kapag tayo namatay, na tayo makasalanan, pupunta pa rin sa kaparusahan sa impyerno. Kaya mahalaga mga kapatid, dapat maunawa natin ng lahat. Maunawa natin sa ating buhay, maraming tao kaya hindi nagsisisi kasi ang alam niya, wala siyang kasalanan. Di ba kapag may mga nag-aaway na sabihin, bakit ako hihingi ng sorry dyan? Hindi naman ako wala akong kasalanan. Maraming ganon, miski sa harap ng Diyos. Kaya hindi siya nagsisisi kasi hindi niya kinikilala na siya nakasalanan. Ang tingin niya ay wala siyang ginagawang masama. Kaya mahalaga, dapat nakita natin yun, magunawa natin sa ating buhay. Nagaano man kahaba ang buhay natin, makumpleto man natin yung 70 years or 80 years or more, ang buhay pa rin natin hopeless. Kapag yung kasalanan natin na yan ay hindi nilinis ng Diyos. Ang solusyon, dapat kilalanin natin ang Diyos. Bakit ba'y pinadala si Kristo Jesus? Upang iligtas ang tao. Hindi ilan, kundi lahat. Masang-ayon sa Biblia, kilalanin mo siya, tanggapin mo siya. Sa verse 13-14, ng Psalms 90 pa rin, hanggang kailan pa ba Yahweh ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo inyong tulungan. Kung umagay ipagama yung wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Alam niyo rito, bagaman tayo may nararanasan na ngayon, na kabigatan ng buhay, mga kapatid, meron pang higit na darating yan. Kung iniisip natin na ito na yung worst, may mas matindi pang sufferings ang ating mararanasan.
Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat ng pwedeng mangyaring kasamaan, mangyayari bilang bahagi ng tinatawag na pag-uusap. Pero makikita nyo, sabi ng ni Moses, noong panahon yun, hindi pa naman ganun kagrabe. Unlike ngayon, matindi. Pero noon, sabi ni Moses, noon sa kanyang panalangin, sabi nito, hindi ka na sinabi na alisin yung mga afflictions na yun. Hindi niya sinabi na alisin, kundi ang kanyang kahilingan, maranasan nila yung pag-ibig at kagalakan mula sa Diyos. Tayo, mga kapatid, sa ating buhay, apply natin. Lahat tayo nakakaranas ng hirap ng buhay. Wala hindi. Kahit may yaman, nakakaranas. Pero may makikita tayo, mga tao, na tila baga, okay lang sila. Pero pag binuksan mo ang puso ng mga yan, may takot ng mga yan. Walang kapayapaan sa puso. Hindi dahil sa nasa kanila, mga pangailangan nila sa panahon ito, may takot ng mga yan. Pero sa mga tunay na lingkod ng Diyos, kahit nakakaranas ng pagsubok, kahit nakakaranas ng kapighatian, payapa. Payapa po ba tayo sa harap ng Diyos? Huwag tayo magulat-lumihan. Gaya na nangyari sa mga apostol. Nung sila'y sumakay ng bangka, kasama nila sa Kristo, dumating ang bagyo, ang unos, na halos sumasali mo kanilang sinasakay ang bangka, nakasama-sama nila sa Kristo, natakot sila. Diba? Kaya ano sabi ng Panginoon Jesus? May problema sa kanilang pananampalataya. Imagine ninyo, kasama nila si Jesus. Hindi ba nila naisip na paglumubog yung barpe, nandun ni Jesus? Tayo sa ating buhay, kung sinasabi natin kasama natin ang Diyos, huwag tayo magulit na. Siya ang kayang magpapigil ng lahat ng yan. Ang kailangan natin manampalataya ng lubusan sa Diyos. Ang pangalawang katotohanan, tayo makasalanan. At bilang makasalanan, kaya kailangan natin yung pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan maranasan natin yun sa ating buhay. At yung panghuli, na katotohanan ng buhay na nakita ni Moses, isinulat niya rito, we have a frail life. Yung nauna, yun yung maiksi yung buhay. Pero dito, ito yung marupok ang ating buhay. Ito yung katotohanan. At dahil nga sa karupukan, yung ating buhay ay frail, kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan po ba natin ang Diyos? Kailangan natin ang Diyos. Hindi dahil sa may pandemya. Hindi dahil sa may problema. Sa lahat ng panahon ng ating buhay, kailangan natin ang Diyos. Hindi lamang bilang tagapagligtas. Kailangan natin ang Diyos bilang gabay ng ating buhay. Ito rin yung sinabi ni Moses. Diba? Hindi lang ang pagliligtas ang nais ni Moses na maranasan nila, kundi sila'y gabayan ng Diyos. Ibig sabihin, bilang Savior, iniligtas sila at Lord na kung saan siyang gagabay, mamumuna sa kanilang buhay at sila'y susunod. At sabi rito sa verses 16-17 ng Psalms 90 ulit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming kahit ipadama ay kayo din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Ang sabi sa English, may your deeds be shown to your servants. Marami ang nakakaunawa ng kalooban ng Diyos, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang prayer ni Moses, ipahayag mo sa amin, O Diyos, ang iyong kalooban upang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kapahayagan na ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon.
napakahalaga mga kapatid. Doon sa tatlong bagay na yun na natin nakita, napakahalaga. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi tayo pwedeng manangan doon sa mga bagay na tila baga okay naman tayo. Meron naman tayo. Bakunado naman tayo. May stock naman tayo ng pagkain. Maraming pondo ang ATM. Ano sabi dito sa Lucas 12:16-21, ito yung isang talinghaga na mismo ng ating Panginoon sumasabi. Sabi dito, isang mayaman ang umani ng sakana sa kanyang puwirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamanid at magpapatayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-ariya. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito, pabawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit hanaman sa paningin ng Diyos. Dito ipinakita ng Diyos yung ating pinag-aralan. Dito pinakita ng ating Panginoon Jesus yung mga binanggit sa prayer ni Moses. Maikse ang buhay ng tao. Hindi alam ng tao kung kailan darating ito. Kaya hindi pwedeng manalig gaya ng lalaking mayaman ito. Nananalig sa kanyang mga tinataglay. Pero ang sabi ng Diyos, hangal. Ngayon din, kukunin ang iyong buhay. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Ito ang realities of life na ating ginagawa. May isang buhay. Ang tao ay makasalanan. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan natin ang Diyos. Makakilala natin ang Diyos sa ating buhay at maparangalan siya sa ating buhay. Mamuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Magkaroon tayo ng kagalakang nagbubuhat sa Diyos. Hindi kagalakang nakasali sa mga tinatangkilik natin. Sa panahon ito, bilang pagtatapos, maraming tao, miski nung unang panahon pa hanggang sa ngayon, napakaraming tao ang nabubuhay at namamatay na meron unfulfilled lives. Hindi dahil sa sila ay kulang sa mga material, pwedeng sila ay napakaraming bagay sa kanilang buhay. Pero yung kanilang pagiging kulang na buhay ay sapagkat wala ang Diyos sa kanilang buhay. Pero siyempre, ang Diyos ay laging may pag-asa. Kapatid, kung narinig mo, kung napapanood mo ang mensaheng ito, may pag-asa. Hanggat tayo ay buhay, may pag-asa. Ano mang sandali, pwede nating tanggapin ng Diyos. Ano mang sandali ay pwede tayong magsisi at magsimula na sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi sa Amos 8:11, sinabi ng Panginoong Yahweh, ito yung ating pag-asa, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom silang lahat, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Kapatid, ito na yung panahon na narinig mo ang salita ng Diyos. Dapat nagkaroon tayo ng pagkauhaw, pagkagutom sa kanyang mga salita upang magkaroon ng kapahayagan, upang magkaroon ng bahagi ang Diyos sa ating buhay. Mangyari nawa ang kanyang kalooban na bagaman naiksi ang ating buhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Palakpakan natin Diyos, tayo lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos,
salamat po sa oras na ito na patuloy na nahayag ang iyong salita. O Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin na hindi namin hawak ang aming buhay. Walang sino man na makapagsasabi na kaya niyang pahabain ang aming buhay na kahit sa sakit lamang. O Diyos, maunawa-nawa ang bawat isa na sa kaiksiyan ng aming buhay, pwede kami mawala anytime sa mundo. Sa anong mga dahilan, kaya maunawa namin, O Diyos, at tanggapin na kami mga makasalanan at kailangan namin ang tagapagligtas. Kailangan namin ang aming Panginoong Sus sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, O Diyos, ang mga salita na sa umagang ito'y nahasik, ito nawa ay kauhawan, kagutuman ng bawat isa na nakapakinig at magkaroon ng malalim na desire na makilala ka, O Diyos, at lumago sa iyong mga salita. Malaman ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo na po ang bawat isa na nakarinig ng isang ito. Maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alapakan natin Diyos. Hallelujah.